mukhang lalong malilintikan at lalong mababaon si Kibuloy sa ginawa nitong officer niya, mga bossing, sa Estados Unidos. Oh, ano po ba yun? Sila nakasal at divorce. Wait lang ha. Ayan, pati peking kasal, pati peking divorce. Aba, tumitirada daw sila dun sa Estados Unidos, mga bossing. Doon sa mga nag-iisip, bakit kaya nila kailangan mameki ng kasal o mameki ng divorce? Ano? Bakit kailan? Para makapanirahan sa Estados Unidos. Oh. Tuloy ko na. Sige. Banat na ha. Boss, banat! Si Pastor Apollo Kibuloy ng opisyal ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Inamin niyang namemeke raw sila ng kasal at divorce para maging permanent resident ng Amerika at patuloy na nakakapagsolicit ng dolyar ang mga KOJC member. Nasa Malupit, ano? Malupit. Pati peke, pati divorce. Ibang klase ito si Kibuloy talaga. Ibang klase. Yung samahan na naitaguyod ni Kibuloy. Peking kasal, peking divorce. Tapos taga Davao, sa Davao naman, may peking birth certificate. Aba, okay dyan Ano? Parang nasa Davao na lahat ulitin ko Grupo ni Kibuloy, sinasabi dito sa balita na to, peking kasal, peking divorce. Tapos sa Davao naman, peking mga birth certificate naman. Di wow, tahimik ang Davao. inilaglag si Pastor Apollo Kibuloy ng opisyal Grabe naman umpisa pala nun. Inilaglag si Pastor Kibuloy ng dati niyang kasamahan. ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Inamin niyang namemeke raw sila ng kasal at divorce para maging permanent resident ng Amerika at patuloy na nakakapagsolicit ng dolyar ang mga KOJC member. Isa yun sa dahilan, mga bossing. Kumbaga, sige, kunyari, kasal ka dito, pekein natin yung ina-analyze ko lang po mga kababayan. Tinitingnan lang po natin kung ano yung balita na to, kung paano nila pinapatakbo. Ganito, kunyari, kasal ka dito sa ganito, ganyan. May dokumento kang peking kasal. No? Ganito gawin mo. Dadali mo tong basket na to, tapos may nakalagay dyan sa harap, parang donasyon, kailangan ng donasyon, mag-iikot ka ngayon. Dolyar nga naman yung pumapasok, mga bossing. Dolyar, US dollars sa Pilipinas kasi, siguro kaya umabot sila sa punto na pati po Estados Unidos, kasi nga, yung palitan niya, ngayon, 57 di ba? Biruin mo, kung sa Pilipinas, ₱5 piso lang. Sa Estados Unidos, mahina po, $2. Wala naman po. Yung iba, siguro, meron, kakaunti lang, nag-aabot, $1. Mahina po dyan, mga $5 mga bossing. Ilan? $5? Multiply mo sa 57, mahigit 250 plus. Instant, di ba? Mas mabilis nga naman ang pag-angat. Mas mabilis ang pag-asenso. Frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Nadidiin lalo ang umano'y appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Kumanta na kasi ang matagal ng administrator ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa California sa Amerika na si Marisa Duenas. Ayun, si Marisa Duenas po, mga kababayan. Kaya yung kahapon na meron po silang balita na nilagay na doon, ibinasura na ng korte sa Estados Unidos yung kasong yung mga kasong human trafficking, etc., etc. So wala silang nilagay na pangalan doon, no? Yung iba, iisipin, si Kibuloy, tingnan mo. Binasura na yung mga kaso doon. Hindi po si Kibuloy yun, mga kababayan. Yung isang officer ng KOJC, kasi po, makikipagtulungan na, mga kababayan. Makikipagtulungan na po sa Estados Unidos. Kaya naman, sige, ibaba natin ang kaso mo. Naghain siya ng guilty plea at pumirma ng kasunduan sa United States Attorney's Office para mapagaan ang kanyang parusa sa kasong conspiracy to commit immigration fraud. Pasabog ang kanyang mga revelasyon tungkol sa pamimeke nila ng kasal ng mga miyembro ng KOJC noong 2015 hanggang 2020 para manatili sa Amerika. Sa 16 na pahina ng kasunduan, isiniwalat ni Duenas ang modus ng religious group ni Kibuloy. Grabe talaga modus, Sige nga, pakinggan natin yung modus. Alam na natin
yung pagtitinda ng OTAP, yung paghingi ng mga donasyon para daw po sa bata, ano pa? Yung nagtinda ba sila ng Palmolive? Ay, hindi. Ginagamit nila yun. Ganito raw yan, kunwaring ikakasal ang dalawang KOJC member, isang US citizen at isang hindi. Ang goal ay maging permanent resident, yung hindi pa Maging PR. Ano? citizen ng Amerika. Ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo ang kasal. Kasi po sa Estados Unidos, mga kababayan, kumbaga hindi ka pwedeng, sige, eto, kasal na kami, gusto namin, mahal namin ng isa't isa. Hindi lang po ganun yun. Merong mga surveillance pa po yan. Merong mga titignan, aalamin, lalo na kapag yung isang partido ay hindi citizen. Aalamin talaga. Talaga bang nagmamahalan itong dalawa na ito? Talaga bang magkasintahan itong dalawa na ito? Kasi uso din po yung pagpapakasal, kunyari lang. No? Para maging citizen lang yung isa. So ngayon, kailangan ng mga tetestigo niyan. Di ba? Aeromed, shoutout sa iyo. At si Archie Beroya, shoutout sa iyo. Kailangan ng mga testigo niya. Siguro, ang tetestigo, mga buena, mga boss, si Duenas. Practice niya ang dalawang kunwaring mag-asawa para makalusot sa mga tanong ng immigration at makapasa sa citizenship. Kapag pareho ng permanent resident ang peking mag-asawa, sunod naman ay peke nilang divorce. Pagkatapos maghiwalay, ipapaasawa ulit sila sa iba pang miyembro. Grabe pala dyan. Iba, para hong mga bossing. Alam niyo po yung, tawag doon? Yung pyramid. Kayong dalawa muna, ha? Mag-asawa ka. Isa, kumbaga parang pinapaanak nila yung citizen, eh. Pretty Boyus, shoutout sa iyo. Parang pinapaanak nila yung citizen, mga kababayan. Etong isa, US citizen. Etong isa, hindi. Pagkakasalin. Pagka nagtagumpay sila na may kasal, parehas US citizen na. Sunod na siguro mga 1 o 2 taon o 1 taon lang. Divorce naman. Parehas ng US citizen, eh. Yung isa, ikakasal naman sa ibang hindi pa US citizen. Yung isa doon naman. Kumakalat. May pyramiding din pala, sa kasalan ni Kibuloy. Miyembro ng KOJC na hindi pa US citizen. Ang tanong, bakit kailangan maging US citizen ang mga miyembro ng Kala ko ang tatanong. Ang tanong, bakit kamukha ni Darth Vader itong si Kibuloy? Kala ko yun ang tanong. Kingdom of Jesus Christ. Yan ay para hindi maputol ang kanilang pagsusalisit ng dolyar sa Amerika para sa Para tuloy-tuloy po, mga bossing. Kapag nawala yung pagiging US citizen, di uwi sa Pilipinas. At least, kailangan US citizen forever. Baka sabihin pa ni Kibuloy dyan, sabihin pa nila dyan. Utang na loob mo sa amin ang pagiging US citizen mo dito. Dahil sa amin. Kaya dapat habang buhay ka na manlilimos. August Charity ni Kibuloy na Children's Joy Foundation. Nakakulong ngayon sa bansa si Kibuloy para sa kasong Nakakulong pala sa bansa si Kibuloy? Nakakulong pala si Kibuloy, qualified human trafficking. Ayon kay Senator Risa Hontiveros na chairperson ng komiteng nagsiwalat ng pang-aabuso umano ni Kibuloy, hihilingin nilang mapaharap sa pagdinig ng Senado ang pastor sa October 23. Tingin ko naman po, mga kababayan, yan yung paghiling po ni Senadora Risa Hontiveros, sa korte na mapaharap sa Senado, pagbibigyan po yan. Bakit po? Sila naman po yung nauna. Sila po yung mas nauna na mag-submit na o mag-subpoena kay Kibuloy at mag-deklara ng warrant of arrest kay Kibuloy. Tingin ko mapapayagan ho yan, mga bossing. Mano ba namang pumunta doon si Kibuloy? Tapos ang ibubungad ni Senadora Risa Hontiveros, tago ka pa ng tago, dito din ang bagsak mo. Di ba? Bagsak ka din dito. Kaya lang, malamang sa alamang ho, mga bossing, ang maririnig natin kay Kibuloy, hindi na po ako makakasagot, mga kababayan. Kasi po, may kaso na po ako. Parang Alice Guo din. Magpapaulit-ulit na lang ho yan, mga bossing. Sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. Ayon naman sa Department of Justice, maaaring gamitin ng ating prosecutor ang plea agreement ni Duenas para mapatibay ang kaso laban kay Kibuloy.
talaga namang madidiin ho, mga kababayan. Si Kibuloy dito po sa pagkasabi ng guilty siya, no? Nung KOJC officer. Mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children at bulk cash smuggling ang hinaharap ni Kibuloy sa Amerika. Habang dito sa Pilipinas, naghain siya ng kandidatura sa pagkasenador. Si Raul, naghain pa ng kandidatura. Ang dami ng problema, ano? Naghain pa. Oh, hindi na ho dapat pinapayagan yan. At itong pag-file ni Pastor Apollo Kibuloy bilang senador ay sa tingin ho ng DOJ ay isa yang kumbaga, parang challenge, no, sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA na mag-file na ng extradition. So, tama yun, mga kababayan.